And nawa, Panginoon, ay maitaas po namin kayo sa araw na ito. Binabalik po namin ang pinakamataas pagpuri po sa baptis. Salamat sa inyo. In your mighty name I pray. Amen. Praise God.
Salamat po, Panginoon, sa mga salita mong hindi nagbabago, O Diyos. Kaya naman araw-araw kami ay magpupuri sa iyo, aming Panginoon. Talagang magpupuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa, nagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa, pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang, O Diyos, ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw lang ang aming buhay, O Diyos. Araw-araw po kaming magpupuri at sasamba sa iyo, sapagkat ang pag-ibig mo ay walang kapantay. Salamat, O aming Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang ibig at awit ng pagsamba. Alay sa'yo, alay sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Sa bawat pangako mo,
aming inihahayag, niluluwalhati at tinataas, Panginoon. Salamat, Panginoon naming Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Ako'y napupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ikaw ay aming itinataas, O Diyos, niluluwalhati at sinasamba ngayong umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang maghari sa aming mga buhay. Sa araw-araw, Panginoon, Ikaw ang sumama sa amin at magbigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako,
Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming maawain, maraming salamat po sa buhay na patuloy ninyong pinapahiram sa aming lahat. Kami po ngayon ay nasa inyong harapan na nag-aalay ng aming buong puso, Panginoon, sa pagpupuri, sa pag-aawit, sa pagtugtog, sa pagsamba, at sa pananalangin sa iyo. Basagin mo, O Diyos, ang aming mga buhay at gamitin mo ito sa panahon, sa paraang nais mo, Panginoon. Gamitin mo ito sa panahon na nais mo para sa amin, Lord. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng lakas, ang magbigay sa amin ng pag-asa, ng pagtitiwala at paniniwala na sa kabila ng kabasagan ng buhay na ito ay ito ang iyong paraan upang kami ay patatagin, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na magagamit namin para sa iyo. Napakabuti mo, O Diyos, kaya naman ikaw ay aming pupurihin sa araw-araw, Panginoon. Ikaw ay aming itataas, ikaw ay aming iangat, sapagkat ikaw ang nag-iisang Diyos na buhay. Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng kapakumbabaan, Panginoon. At ikaw ang Diyos na kahit kailan ay hindi nagkulang sa amin, na kahit kailan ay hindi kami iniwan, hindi kami nalikuran, Panginoon. Tulungan niyo kami na ialay sa inyong bawat sandali ng aming mga buhay, na ialay sa inyong lahat ng gawa ng aming mga kamay, ang lahat ng produkto ng aming mga isipan, Panginoon, at ang lahat ng nararamdaman ng aming mga puso. Maging ito man po, Panginoon, ay positibo o negatibo, Panginoon, tulungan mo kami na ialay sa iyo ang lahat ng ito, sapagkat ang sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, ikaw, Panginoon, na magbibigay sa amin ng panibagong buhay, at ikaw ay walang ibang hinahal para sa amin, kundi ang maginhawang buhay sa mundong ito. Tulungan niyo kami na patuloy na sumunod sa inyong mga salita, at tulungan niyo kami, Panginoon, na magpatuloy sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. 30 days na lang po, ay actually 28 na lang po. 28 days na lang, Pasko na, September na ulit. Burr months na, Pasko na agad. Ang bilis ng panahon. Ngayon po ay unang linggo ng buwan, kaya po tayo po ay dadako sa ating tithes and offering, sapagkat mayroon po tayong communion mamaya. Awitin po natin ang give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus Christ, His Son. Give thanks.
Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, mga baging Ama, maraming salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin ang pagkakataon at ang kalakasan upang kami ay makaawit ng papuri, makasamba at makapagdala ng aming mga handog. Salamat Panginoon sa mga pagpapala mo. Salamat sa pagkakataon na kami laging nakakapanambahan Panginoon at patuloy kaming umaasa Panginoon at nananalig na Ikaw lang Panginoon ang magbibigay sa amin ng matatag at matibay na pananampalataya upang kami makapagpatuloy sa pagsamba at pagpupuri sa iyo. Tulungan mo kami Panginoon na laging maging tapat at maging mabuting katiwala sa lahat ng pahiram mo sa amin. At ipagkaloob mo ang sa bawat isa sa amin ang banal na Espiritu na mamumuna sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa mensahe ngayong umaga. Pinatawag ko po ang ating pastor, Pastor Lee. Purihin po ang Panginoon. Ang mensahe po ng ating Panginoon ay patungkol po sa ating communion. Para alam po natin kung ano po yung ginagawa natin tuwing First Sunday sa ating pong communion o banal na hapunan o pagpuputol ng tinapay o Santa Cena. At pag-aaralan po natin yung kahalagahan ng pagpapahayag ng kamatayan ng ating Panginoong Yeshua, ng ating Panginoong Hesus Kristo sa ating salo-salo po na banal na hapunan. Basahin po natin ating talata, kayo po tayong lahat. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos magkapunan, na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aala-ala sa akin. At sa uling talata po, yung verse 26, ito po yung pinaka-main verse po natin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Manalangin po tayo muli. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa pagpapahayag ng iyong mga salita, ang iyong Holy Spirit at maging tagapagturo, at patuloy po may takpan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Ikaw lang po maitaas at maluwalhati sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. So, bakit po mahalaga, ayon po sa verse 26, na ipinahayag natin ang kamatayan ng Panginoong Yeshua sa ating pag-aalaala sa Kanya sa banal na hapunan. So, bakit po mahalaga na malaman po natin yung ating ginagawa sa ating pong communion? So, tuwing tayo po magte-take ng tinapay at inumin, at sineselebrate po natin yung ating kaligtasan, ay inaalala po natin, ay ipinapahayag po pala natin yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, napakahalaga po ng kanyang kamatayan, kaya ipinapahayag po natin. So, bakit po ito mahalaga? Ito po yung ating natalakayin. Ano? Alam na po natin to, pero maganda po ay alalahanin po natin. Dahil po ang gamot po, sabihan, di ba? Gamot po sa taong nakalimot ay paalala. Hindi ko na po susundan ng ibang, baka maulit. Okay, purihin ng Panginoon. So, una, ang kamatayan ng Panginoong Yeshua ay siyang ating katiyakan na tayo ay mananatiling ligtas hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen po ba? Ulitin ko po yan, ha? Ang kamatayan ng Panginoong
Hesukristo o Yeshua ay siyang ating katiyakan at tayo ay mananatiling ligtas hanggang sa kanyang pagbabalik. 1 Corinthians 11:26, tingnan po natin muli yung talata natin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ano po ang ginagawa natin? Ipinahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang kailan po? Hanggang sa dumating siya. Hindi naman pala forever itong ginagawa natin, di ba? Ito ay ginagawa natin ayon sa Biblia, ay sa turo ng ating Panginoon kay Apostol Pablo, ay hanggang sa dumating siya. So pag dumating ang Panginoon, tapos na po yun. So tatalakayin natin ano po yung mangyayari. Pag dumating siya, bakit tapos na at di na natin kailangang ipahayag ang kamatayan ng ating Panginoon. Yan po, no? So tingnan po natin, tuloy po natin. So ano ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan na tayo ay tayo na nananampalataya kay Kristo na anak ng Diyos ay mananatiling ligtas hanggang sa kanyang pagbabalik. Ano po yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan na Pastor, sigurado ba tayo na makakasama tayo doon sa pagdating ng ating Panginoon? Aabot ba tayo ron? Yun po yung ating pangamba. Ano po yung ating katiyakan? Baka po habang along the way, ay bigla kang mag-backslide, at mahulog sa tukso, sa kasalanan, at habang nandun ka sa kasalanan, nahulog ka po sa tukso, ay hindi naman po sana mangyari, ay bigla po tayong na-aksidente, no? O kaya nagkaroon po ng lindol, o baha, o anumang sakuna, ay nadisgrasya po tayo doon sa pagkakataon yun. Pastor, paano po yun? Ano po ang mangyari? Kaya meron pong mga lumalabas ng mga video, mga aral po ito ng mga ibang mga churches, ay ang origin po nito, mga Christian naman po, ayon po sa video na ito, nabanggit lang po sa akin, ay mag-anak po sila na namatay po sa aksidente, at magulang, nanay, tatay, at talagang devoted po sila sa church at yung pong anak. At pagdating po dun sa langit, ay pinapasok po yung nanay at yung tatay. Pero pagdating po sa anak, hinarang. Bakit po? Kasi nung panahon po na disgrasya, ay yung anak po ay nandun po. Bagamat tumanggap po na bautismohan, pananampalataya, ay yung pagkakataon na yon ay nadadala siya ng bisyo, nadadala po siya ng tukso. Nalululong po sa bisyo. Ayon po sa video, yung bisyo po, kasi mga kabataan, ay, tayo sa computer, Brad, yung video game. Ayaw ko kung ano mga latest ngayon, So, doon po siya na-addict. Hindi po pinapasok. Dahil hindi po nanatiling tapat o hindi po maganda yung kanyang pinapakita na pamumuhay. So, apektado po ba yung ating pamumuhay? Paano, Pastor, pag medyo naging alanganin ako at inabutan ako sa ganung kalagayan, ako ba ay mapapabilang pa doon sa pagbabalik ng Panginoon? Ano po ba yung ating basihan? Ito po yun. Yung kamatayan ng ating Panginoon. So, ano po ba nangyari doon sa kamatayan ng ating Panginoon? Ayon po sa Ebanghelyo ni Cristo na ating tinanggap, 1 Corinthians 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, na aking namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. So yung ating pong katiyakan na tayo po ay mapapabilang no matter what. Basta ating pong tinanggap yung Ebanghelyo, tayo po'y nanampalataya na na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. So, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Huwag po natin kakalimutan yung implikasyon po nun. So, ito lamang ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at katiyakan na tayo ay manatiling ligtas hanggang sa kanyang pagbabalik. Alam niyo po sa Biblia, ang Diablo ay tinawag na accuser. Ina-accuse po niya yung mga anak ng Diyos. Yan ba yung anak mo? Tatanggapin mo ba yan sa kaharian mo? Hindi nakakitaan ng bunga sa kabaligtaran, mula nung na-born again,
nahulog pa sa kasalanan o hindi maganda yung pinakitang bunga. At ito po yung na-accuse ng ating Panginoon at sa ating Panginoon ng Diablo na para bang sinasabi, ito rin po yung conception ng mga ibang mga mananampalataya na yung pananatili sa ating kaligtasan hanggang bumalik ang ating Panginoon ay nakasalalay sa atin. So, ang konsepto po ay parang ganito, ano? Halimbawa, ikaw ay nabiliyaan ng raffle, halimbawa, no? Ng kotse, nanalo ka sa raffle. So, libre yun, di ba? Pero, yung maintenance nun, lahat, hindi na dun sa nagbigay. Hindi nakasali. Tama ba? Sino magme-maintain? Ano ba? Motorsiklo, ano man. So, pag ginamit mo yun, ikaw na magme-maintain. Pag nasira yan, pananagutan na yan. So, ikaw na kukuha ng insurance, ikaw na lahat. Ano? Magpapa-rehistro. So, parang yung kaligtasan natin ay nakasalalay, ay kinumpara doon sa pangyayaring yun na binigyan ka ng regalo, pero ikaw ang nag-maintain ng regalo. So, ito ba ay totoo sa atin na hanggang sa dumating ang Panginoon ay tayo na ang bahala. Tayo na ang mag-maintenance ng ating kaligtasan. O nakasalalay pa rin ba ito sa kamatayan ng ating Panginoon? Diba? Kaya nga, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating. So, bakit kailangan ipahayag natin? Dahil yung ating nagpapanatili sa ating kaligtasan hanggang dumating ang ating Panginoon na makakasama tayo sa pagdating ng ating Panginoon ay hindi po nakasalalay sa ating gawa, kundi ito po ay nakasalalay sa ating sinampalatayanan. Ano po yung ating sinampalatayanan? Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Patunayan po natin, ano? 1 Thessalonians 4:13-18. Ano po ang mangyayari sa pagbabalik ni Kristo? Bakit hanggang doon na lang yung ating ginagawang pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon sa pagitan ng kanyang katawan ng dugo? Ito po yung mangyayari. 1 Thessalonians 4:13-18. Okay. Okay po ba, mga kapatid? Nasanay na po kayo sa akin na medyo mahaba talaga, no? Buti naman meron tayong lunch na lang, di ba? Masarap kumain ng gutom, tama ba? Huwag lang yung nalipasan. 1 Thessalonians 4:13-18. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog. Yung mga natutulog, hindi po yung literal na natulog, kundi yung mga namatay na mga mananampalataya. At nasan po sila? Nasa piling ng Panginoon, yung kanilang espiritu at kaluluwa. No? Yung kanilang katawan lupa, wala na po yun. Na-cremate na, natulog na po yun, wala na po yun. Upang kayo wag malungkot, na gaya ng iba na walang pag-asa, na para bang hindi na tayo magkikita o kawawa naman, at hindi na nila makikita yung pagbabalik ng Panginoon. Hindi po sa ganon. Sabi sa verse 14, sapagat kung, ito, malaki, malaking kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa magitan ni Jesus, gayon din naman, sa magitan ni Jesus, ang mga natutulog, ay yung mga namatay na kay Kristo, ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Dadalhin ng Diyos na kasama nino? Niya. Sino yung niya? Si Jesus. Sa kanyang pagbabalik. So ano po yung katiyakan ko na katiyakan ng mga mananampalataya na namatay na pagdating ng Panginoon at maging yung buhay na dadatnan, ano po ang kanilang katiyakan na kasama sila? So maraming nagsasabi, Pastor, kailangan pag dumating ang Panginoon, faithful ka. O kaya, yung oras na ikaw ay mamatay sa katawan lupa, ikaw ay tapat na nanatiling tapat. Hindi yung ikaw ay nalugmok sa kasalanan o na-tiyempo na nanghihina ang iyong faith. So, yung mga tapat lang, tapat tayo, no? Yung mga tapat lang, nananatili, naglilingkod sa Panginoon, mainit, yung po ang makakasama. So, yung hindi makakasama dito, doon na sila sa second batch. Kung may second batch. So, yun po ba yung sinasabi ng verse 14?
Ay hindi po. Sabi sa verse 14, sapagkat kung tayo na nang sumasampalataya si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Patuloy lang po natin. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So based on the Word of God, hindi based on our own experience or own belief, kundi yung pananampalataya na kabasa sa salita ng Diyos. Na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. So yung mga nabubuhay, yung blessed, kasi hindi sila makakaranas ng kamatayan pisikal, kundi pagbalik ng Panginoon ay sila ay sasalubong sa ating Panginoon. Kaya lang ang problema, ano ang basihan na yung mga mananampalataya ay sasalubong sa Panginoon. So again, may pumapasok pong katuruan na hindi lahat ng buhay na mananampalataya ay sasalubong sa Panginoon. Sino lang daw? Yung nananatiling tapat. Halimbawa, dumating ang Panginoon ngayon na hindi ka na-attend, no? Tinamad ka, ay hindi ka kasama. Kasi tinamad ka eh. Hindi ka natiling tapat. Nung time na yun, na-champ pa naman, no? Diba? Ang dami-dami ng oras na darating ng Panginoon. Yung mga buhay po ito, dumating pa nung ikaw ay nagtatampo sa Lord o merong pinagdadaanan na malamig ka sa Panginoon, dumating ang Panginoon, hindi ka makakasama. Yun lang daw tapat ang makakasama. Ito po ba yung sinasabi ng Biblia? Hindi po. Dahil, ang sabi ng Panginoon sa verse 14, yung sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay. Yun po yung ating kapayapaan na tayo po ay makakasama. Tuloy po natin, no? So, mauna po yung mga namatay ay nasa Panginoon. Sabi sa verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa, mula sa langit na may sigaw, may tindig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Base sa, sino po yun? Yung mga sumampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Sino po yung makakasamang makakapiling ng Panginoon magpakailanman? Yung nanatiling tapat? Di ba kasama yung medyo inabutan lang na may pinagdadaanan noong panahon na yun? Sino po ang makakapiling ng ating Panginoon magpakailanman? Maliwanag po yan, yung mga sumampalataya kay Kristo na namatay at muling binuhay. Amen po ba? Praise the Lord, purihin ng Panginoon. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ano po yung kaaliwan natin sa isa't isa? Na yung ating kaligtasan pala, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ay secured pala. Secured ng ano? Hindi ng aking katapatan, kundi ng aking sinampalatayanan. Sino ba yung sinampalatayanan mo? Pinagtiwalaan mo. Na si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan. At siya'y muling binuhay. Nabuhay muli. Purihin ng Panginoon. Yan po ang ating katiyakan at kagalakan. Basta tiyak mo lang na sumampalataya ka na. Na si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan at siya'y nabuhay muli. At binuhay muli. Yan. At ito po ang ating basihan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa ating pagbubulay, sapagkat kung tayo sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa magitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. So, bigyan ko lang po ng counting difference yung kamatayan at muling pagkabuhay. Bakit hindi po natin pinapahayag sa communion yung resurrection ng Panginoon? Kamatayan lang po, di ba? So, bigyan ko lang po kayo ng paglilinaw. So, yung pagkabuhay muli ni Kristo, yan po ay katiyakan natin na totoong mabubuhay muli ang mga patay. Totoong bubuhayin. Totoong merong tinatawag na resurrection of the dead. May pagkabuhay muli. Yung katawan natin mag-unite with yung soul and spirit natin. Pero yung katawan natin ay glorified body, wala na pong kamatayan yun.
So, tiyak yon dahil muling nabuhay si Kristo. Ngayon, ang tanong, kasama ka ba doon sa bubuhayin muli? Anong katiyakan mo na kasama ka doon sa bubuhayin muli? Kaya siguradong may pagkabuhay muli dahil nabuhay si Kristo. Kung hindi nabuhay muli si Kristo, wala tayong, hindi totoo yung pagkabuhay muli. Scam yun. Nabuhay siya talaga. So, talaga merong pagkabuhay muli. Ngayon, ang tanong, ano ang katiyakan mo na makakasama ka doon? Baka hindi ka manatiling tapat. Baka bukas, 1 week from now, makaranas ka ng panghihina. So, tapos dumating ang Panginoon. So, hindi ka makakasama. Yung ba yung basihan? Hindi po. Ang basihan ng ating katiyakan na makakasama tayo sa pagkabuhay muli, pagdating ni Kristo, whether alive or dead in the flesh, ay yung kamatayan naman ni Kristo. Dahil yung kamatayan ni Kristo, ano man ang mangyari, sinecure yung ating kaligtasan. Dahil binayaran niya yung ating mga kasalanan. Kaya sabi ng Diablo, yan ba yung anak ng Diyos? Nagkakasala. Sabi ni Kristo, bayad na yan. Namatay na ako para dyan. Kaya nga ako namatay para doon sa kasalanan. Pero bilang anak ng Diyos, nais nating mamuhay ng tama sa Panginoon. Amen? Pero hindi po nakasalalay doon yung ating kaligtasan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi yung kamatayan ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya pa ba, mga kapatid? Kaya pa? Kasi matagal ulit ako mag-preach dyan, di ba? After 1 week, ikaw naman susunod, di ba? Si Pastor Jay, nahawa na sa akin. Mahaba na rin yung message. Nakapansin ko. Oh. Ito, napakahalaga. Pangalawa, last na po ito. Ano yung kalagahan ng kamatayan ng Panginoon? Bukod sa katiyakan ng ating kaligtasan, ng security ng ating kaligtasan hanggang sa resurrection day natin, pagbabalik ng Panginoon. So, pangalawa, ang kamatayan ng Panginoong Yeshua o Yesu Cristo ay siyang nagbibigay sa atin ng katiyakan na tinanggap na natin ang ating manang espiritual mula sa ating Diyos. Hebrew 9:11-20. Ito po, maraming mananampalataya, nakakalungkot, kahit mga pastor, hindi po nila nare-realize to. Yung kahalagahan ng kamatayan ni Kristo. Kaya tanong kapatid, bakit si Kristo kailangan mamatay? Para bayaran yung kasalanan natin? It's more than that, mga kapatid. Bakit kinakailangan siyang mamatay? Bukod sa pambayad sa kasalanan natin at security natin hanggang sa pagbabalik niya. Ito po yon. Hebrew 9:11-20. Ready na po ba mga kapatid? Tingnan nyo ha. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal ng tabernakulo na hindi gawa ng kamay ng tao, sa makatuwid ay hindi sa sanlilikang ito. Ibig sabihin, sinasabi ng po dyan, si Kristo ay inalay para sa ating mga kasalanan doon po sa tabernakulo sa langit. So, si Kristo, nung nasa krus po siya, pumasok po siya doon sa dimension, sa langit, na nandun yung templo ng Diyos, nandun ang Diyos Ama, at lahat nandun po para saksihan yung pag-aalay po niya ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. So yan, ha? Tuloy natin. At hindi rin sa magitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa magitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakilanman sa dakong banal doon po sa kalangitan. Sa gayon tiniyak ang walang hanggang katubusan. So tinubos po tayo, eternal po yun, ha? Yung pagtubos po sa atin, no? Ang validity po nun, eternity. Sa totoo lang, kahit na magkasala ka bukas, kasama po yun sa binayaran ng ating Panginoon. Yes, may question ka? Nag-i-stretch lang. Kala ko, Pastor, bilisan mo, gutom na ako. May communion pa tayo. Purihin ng Panginoon. Verse 13. Sapat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka na iminisik sa mga nadungisan ay makapagpapabanan sa kalilinis ng laman, kung makakapaglinis yun, sabi sa verse 14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo, ito na yung tunay, na sa magitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, no? Andun yung parte ng Holy Spirit, ano? Na inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. So kung ito ginawa ni Kristo, hindi tayo nilinis, bali wala yung paglilingkod.
Alam niyo po ba, kaya kayo naglilingkod sa Panginoon, tinatanggap ng Diyos yung ating ginagawang awitan dahil nilinis ka na ng dugo ni Kristo. Amen po ba? Hindi yung kaya umaawit ka para linisin ka. Bali wala po, hindi mo makakarating yung awit mo sa Panginoon pag ikaw ay makasalanan. So kailangan linisin ka muna ni Kristo. Kaya nga, yung paglilinis sa atin ni Kristo, kaya tayo nakakapagpuri sa ating Panginoon at nakapaglilingkod. Verse 15. Kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag, New Testament po, yung Bagong Testamento, upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako. Ano po yung pangako? Na pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumubos sa kanila mula sa pagsanansan sa ilalim ng tipan. Balikan ko lang po yung verse 15. Ano po yung pamana sa atin? Sabi doon. At upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Ano po yung pamana sa atin ng Panginoon? Buhay na walang hanggan. Pangako. Ibig sabihin, nasa testamento ng Diyos, yung parang will and, yung mga matay ba, yung bagong matay, di ba? Marami siyang kayamanan, meron siyang will testament, di ba? Sinulat po niya yun. Pangako yun, na iyong matatanggap ng mga tagapagmana. Ang tanong mga kapatid, ay alam na natin yung mana. Buhay na, walang hanggan. Ang tanong, natanggap mo na ba yung mana? Natanggap na ba natin yung mana natin? Okay, paano natin natiyak na natanggap natin yung mana? Ito po yan. Verse 16, sapagkat kung saang mayroong tipan, testamento, ang kamatayan ng gumawa niyon ay dapat matiyak. So, ibig sabihin, sabi sa verse 16, kung may testamento, para matupad iyon, kailangan yung gumawa noon ay kailangan matiyak. Ano dapat matiyak? Yung kanyang kamatayan. Ang kamatayan ng gumawa ng testamento dapat matiyak. Bakit? Sapagkat ang isang tipan o testamento ay pinagtitibay sa kamatayan. Hindi mo pwede tanggapin yung mana hanggat yung nagbibigay ng mana buhay pa. Dapat, yun? Kailan po tinatanggap yun? Pag namatay na yung nagbigay ng mana. Tsaka mo tatanggapin yung mana. Kaya ipapatawag yung kaya nung sino ba yung namatay ng mayaman dati? Si Henry C. Namatay na yan, di ba? Tama, namatay na. Yung may-ari ng SM. Pinatawag yung mga hindi ako nakarating, kapatid. Sayang. Hindi ako sinabihan kasi hindi raw ako tagapagmana. So yung mga tagapagmana, sinabihan. Doon lang nila natanggap. Sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan. Yamang ito'y walang bisa. Tandaan nyo walang bisa habang nabubuhay pang gumawa ng tipan. So paano matitiyak? Meron kang katiyakan na yung pangako nandun ka sa testamento. Tama. Pero paano mo natiyak na natanggap mo na? Paano natin matitiyak? Natanggap mo na yung mana. Kapag yung nagbigay ng mana, namatay na. Kaya kailangan matiyak mo na patay. Kaya iba nga pinapapatay nila yung grabe, di ba? Napapanood kayo sa mga Korean, sa mga Chinese drama, di ba? Pinapapatay nila yung lolo nila para matanggap nila yung mana nila kung sino po yun, para maging epektibo. Kaya maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay ng walang dugo. Kaya pala yung yung lumang tipan, yung unang tipan, hindi pinagtitibay ng walang dugo. Kaya lang, dugo ng hayop. Sapagkat nang sabihin ni Moises, ang bawat utos sa buong bayan ay sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng baka at ng mga kambing na may tubig at mapulang balahibo at isopo, ay winisikan niya ang klat at gayon din ang buong bayan. Bakit po? Sa verse 20, last na po ito, na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos sa inyo. Ano po ang utos ng Diyos, mga kapatid? Ano po ang tipan ng Diyos? Na tayo po ay pamanahan niya ng buhay na walang hanggan. Sa Old Testament, pinamanahan po tayo ng eternal life. Sino po ang nagbigay? Sino po ang nagbigay ng mana? Kanino po manggagaling ang mana? Kanino po manggagaling ang mana? Doon sa nagbigay. Sino po nagbigay?
ang Diyos. So, kung kanino galing ang unang tipan at sino ang dapat mamatay para matupad ito? Kanino galing ang mana? Sa akin ba ito? Okay, kala ko sa iyo. Thank you. Kanino po galing ang unang tipan? Sino po nagbigay ng unang tipan? Ang Diyos. Amen. Ayan. So, sino ang dapat ngayon mamatay para matupad yung unang tipan? Sino po? Unang tipan. Sino po ang pinapatay? Mga hayop. Kasi hindi pwedeng mamatay ang Diyos sa Old Testament. Tama po ba? Hindi naman si Moises ang pwedeng patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng mana. Dumaan lang sa kanya. Siya yung attorney, parang attorney. Ito yung mana ng Diyos. Kaya lang, kailangan mamatay. Sino ang nagbigay? Paano mamatay? Sa magitan ng hayop. Ito muna papatayin natin. Hindi na pagpatayin ng Diyos eh. Kaya pag namatay hayop, simbolikal na parang ang Diyos ang namatay. Pero sa totoo lang, walang epekto yun. Kasi yun yung Old Testament. Ang Old Testament, lumalabas ng pangako. Kailan matutupad yun? Sa New Testament. Ano po nangyari sa New Testament? Merong namatay. Sino po yung namatay? Si Jesus. Sino po siya? Siya ang anak ng Diyos. Amen? Kung siya anak ng Diyos, ang pagka-Diyos ng Ama ay nasa anak. So, sino po si Jesus? Kung siya ay tao lang, kung siya ay anghel, kahit mamatay siya 1,000, hindi natin matatanggap yung mana. Kasi, ang mana ng buhay na walang hanggan ay epektibo lamang kapag namatay yung nagbigay ng mana. Ang nagbigay ng mana ay Diyos. Kanino po pinasabi? Kay Moises. Kaya, sino po ang nagbigay ng mana? Kay Moises. Sino po ang nagbigay? Siyempre, ang Diyos, di ba? Sino po ang nagbigay? Hindi niyo po nakukuha? Ba't po pa binilagay itong Hebrew 1:5-9? Merong collection to, basahin to lang natin, ano? Tanong, sino ang dapat mamatay? Kanino galing ang tipan? Sapagkat kanino sa mga ngayon sinabi ng Diyos, kailanman ikaw ay aking anak, ako ngayon ay inyong ama, at naging iyong ama, at muli ako ay magiging kanyang ama, at siya ay magiging aking anak. So, kino-confirm ng Diyos yung kanyang anak. Sino yung anak niya? Si Jesus, anak ko yan. At muli, ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig, ay sinabi niya, sino nagsasalita rito? Ang ama. Sabi ng ama, sambahin siya ng lahat ng mga ngayon ng Diyos. Sino po ang pinasasamba? Nung dumating si Kristo rito, sinamba siya ng mga anghel, di ba? Naalala niyo yun? Yung nakita ng mga pastor, di ba? Sa una, nagpakita yung mga anghel sa kanila dahil sinilang na ang tagapagpapalita. Sinamba siya ng mga anghel. Ngayon, tungkol sa mga anghel, ay sinabi niya, ginawa niyang mga hangin ng mga anghel at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. So parang mga apoy, powerful ng spiritual being na ito, mga anghel, ano? Ngunit tungkol naman sa anak, so ang anak hindi anghel, ay sinabi niya, ano, ang sabi niya tungkol sa anak, ano sabi ng Diyos, Ama, tungkol sa kanyang anak, ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakilanman, at ang sentro ng katwiran, ang siyang sentro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran at kinaputan ang kasamaan. Tinawag po niya ang kanyang anak na Diyos. Kaya ang Diyos mo, parehas silang Diyos, mag-amang Diyos, ay binuhusan ka ng langis na kagalakan, higit pa sa iyong mga kasamaan. Sino po ang nagbigay ng testamento, ng unang testamento kay Moises? Ang Diyos. Sino po ang partikular? Ang Diyos Ama o ang Diyos Anak? Diyos Ama. O, kung ang Diyos Ama ang nagbigay,
dapat ang Diyos naman bumaba at namatay. Hindi ko pwedeng may testamento ako, pero yung anak ko, kailangan, pwedeng siyang mamatay, wag na lang ako para matanggap niyo yung mana. Hindi po, mga kapatid. Non-transferable po yun. Kung sino po ang nagbigay, kasi unang isip ko rin ang nagbigay ang Ama kay Moises. Ha? Oo. Oo, iisa. Hindi. Sa Trinity, iba po ang persona, di ba? Ang Ama nasa langit, ang anak ang bumaba. So, nung bumaba po rito at kausap ni Moises sa burning bush, yung kausap ni Moises doon sa Mount Sinai at sa burning bush, sa susunod pag-aralan po natin, ay ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos Anak. Bakit? Kasi ang Diyos Anak ang namatay para sa atin. Dahil ang Diyos Anak, yun po yung gusto kong makita ninyo mga kapatid, na ang nagbigay ng testamento, yun ang mamamatay. Sino po ang eksaktong nagbigay ng testamento? Kay Moises ay ang Diyos Anak ang kausap ni Moises. Maniwala po kayo at sa hindi. Kaya nga po ang anak ang bumaba at namatay para sa ating mga kasalanan upang matupad ang testamento. Kaya ang ating pinahayag ang kamatayan ng ating Panginoong Yeshua hanggang sa kanyang pagbabalik. Medyo baka bago po sa atin to, mga kapatid, di po natin na-realize na ang Panginoon ang namatay dahil ang Panginoon ay ang Diyos Anak na siyang nagbigay ng testamento, ng pamanang buhay na walang hanggan sa ating mga mananampalataya. Kaya nga po, ang katiyakan na tayo ay tumanggap na. Tinanggap na po natin yung manang eternal life. Amen? Dahil yung nagbigay ng mana ay namatay na. Kaya si Jesus ay ang Diyos na nagbigay ng mana. Ayon sa kalooban ng Ama, ay nagbigay ng mana para tanggapin natin yung buhay na walang hanggan. At ito'y pinagtibay ng kanyang kamatayan nang si Jesus na Diyos ay nagkatawang tao. Kaya hindi po pwedeng si Jesus ay tao. Kailangan po siya ay Diyos. Sapagkat sa Diyos po nagbigay nang galing yung ating mana at siya po ang nagbigay ng mana at siya po ang namatay para sa atin. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tayo po'y dadako na sa ating communion. At kumuha lang po ng isang inumin at isang tinapay. Amen. Pag-pray natin. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa muling pagkakataon ay pinapahiram niyo sa amin upang alalahanin ang inyong kamatayan na naging dahilan sa pagliligtas sa amin at pagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa mga salita niyo na patuloy na nagbibigay kalinawagan, Panginoon, sa dahilan kung bakit kami naririto na sinasamba at pinupuri ka, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at tulungan niyo po kami na maging tapat sa inyo, Panginoon, sa kabila po ng pagdiligtas mo sa amin, Lord God. We know, Lord, na sa pananalig namin sa iyo, kami makakarating sa langit at makakasama ka. At sa pamamagitan nito, Panginoon, the fruits of your Spirit, Lord God, will allow us to be better people in this world, Lord God. Salamat po, Lord, at kayo po ang aming pinupuri at nasasalamatan sa araw-araw. O dakilang Diyos, narito kami muli upang alalahanin ang pagkabuhos ng iyong dugo doon sa krus ng Kalbaryo.
pagkapako ng iyong katawan sa krus, Panginoon. Marapatin mo kaming tumanggap ng tinapay at uminom ng katasang ubas na naging simbolo ng aming kaligtasan. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. At patuloy mong kaming baguhin, alisin ang lahat ng negativity sa aming puso't isipan at maging kalugod-lugod kami sa inyong paningin. Tulungan mo kaming laging sumunod sa iyong kalooban at laging maging handang maging lingkod mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuha po tayo ng isang tinapay at isang inumin. At maghintayan po tayo. Itaas po natin ang tinapay, ang ostya, simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus na nabayuboy sa krus para sa ating mga kasalanan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayo kumain. Taas po natin ang inumin. Sa ganyang paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos magkapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Purihin po ang ating Panginoon. Praise the Lord. Nanayaan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating doxology. Praise God from
ating Panginoong Jesucristo at ang patnubay gabay ng Banal na Espiritu ay sumating palagi, ngayon at magpakailanman. Amen. Ay, panilaan po natin sa ang ating pagkain. Lord, we thank you po sa natapos namin gawain ngayong umagang to. Salamat po sa mga salita mo, Lord God, na aming patuloy na naiintindihan, Lord God. Naway itanim mo po ito sa aming mga puso't isipan para malalo ka namin maintindihan at mahalin, Lord God. Hiniling po namin na i-bless mo po ang aming pagkain na tatanggapin sa tanghaling ito. Naway maging kalakasan po namin ito at magampanan namin ang nais mong ipagawa sa amin, Lord God. At hiniling din po namin na kayo po ang maghatid sa amin sa aming mga tahanan ng ligtas at mapayapa. At ibinabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. Sa aming pangalan mo, Lord